Okay, ito po muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Nag-transmit din naman at welcome kayo dito sa ating YouTube channel. At doon sa mga bago pa sa aking YouTube channel na hinahanap ako sa Pilipinas para magpagawa ng kanilang mga firearms. Ako po ay 20 years na wala dyan. At ako nagtrabaho dito sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith at ngayon ay consultant na. Okay, at bago ako bumati at magpasalamat sa lahat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Elamigo Imaw. Okay, ang sabi ni Elamigo Imaw ay, Sir, may napanood po akong video na 500 Smith & Wesson na Magnum pinaputok sa firing range na sumabog ang bala sa loob ng bola at sumabog yung chamber at barrel. Ano kaya ang posible na nangyari? Problema dun. Okay, at bago natin sagutin yan, papakita ko lamang sa inyo yung bala na sinasabi na Magnum 500. Ito po yun. Half inch ang laki. Ayan. At pasasalamatan ko lamang ang lahat natin ng mga subscribers. Tayo ay nasa 37,700 plus na. At salamat sa mga silent viewer na hindi nag-skip ng ad sapagkat tayo po ay isang charity vlogger na ang kinikita natin sa YouTube ay tinutulong natin sa 6 na estudyante na mga anak na single parent. Kaya nga po ang pag-charity ang aking priority. Ang pagtuturo ko ay bonus na lamang. Ayan, at pasasalamatan ko lamang ang ating mga beneficiaries na nagpadala dito sa ating GCash number. Ayan, ating GCash number. Baka may gusto pang magpadala ng pagmamahal sa ating 6 na estudyante na anak ng mga single parent. Okay, shout out at thank you kay Alfredo Isidro o Dosipay ng Las Piñas, kay Architect Arnila Salvador ng Kuwait, si Jubel Platoon ng Riyadh, Saudi Arabia, si Boy Umay, si Ombet ng Kia Motors Kuwait, si Anthony Evangelista ng Pasay, at merong isang ayaw magpakilala, tawagin na lang natin sa pangalang Adrian. Ayan, at sa mga gusto pang tumulong sa ating mga estudyante, thank you very much. Ayan ang ating GCash number. Yan po ay number sa Pilipinas dahil kung sa akin ninyo ipapadala ay gagastos pa ako para ibalik sa Pilipinas yung mga pera. Mahal po ang transaction dito. Ayan, at ano ang posibleng nangyari? Bakit nagkaganon? Nagkaganon yung Smith & Wesson, magandang klaseng baril yan. Okay, may nangyari na rin sa amin kasi niyan ito. Ito. Ang nangyari naman sa amin yan ay may mga bala kami na sa bala naman ito nangyari pero hindi ko sinasabing sa bala ang diferensya. Meron kaming bala na saglit lang na lead sa 38 caliber. Ano ba yun? Hanapin ko lang. Lead siya. Okay, lead yung bala niya. Parang ganito, parang lead yan. 38. So, napabayaan na hindi nalinisan. Kaya nga ako yung may video na dapat lagi ninyong nililinis yung inyong mga barrel kung lead ang inyong ginagamit dahil kumikipot yan ay pag matagal na. Pinakita ko naman sa inyo kung gaano kadami yung bala na pinapuputok namin. Kumikipot yan, napupuno ng lead. So pagka yan ay napuno ng lead, siyempre yung pressure niyan ay magbabackfire na yan kasi nga hindi na lumalabas dito yung tingga. Okay, ang isa pa, pagka ang kalimitang nangyari, alam naman ninyo ang revolver, kalabit lang ng kalabit, ay papaano kung nag-squib? Okay, yan, ano ko na sa inyo squib Pagkatapos ng squib niya, kinalabit uli. Ay siyempre, yung bala niyan ay nandito lang sa puno ng chamber. Andi dito lang i-stack yung head niyan.
ay kinalabit uli, ay siyempre, sabog yan. Sabog yan, lalo kung ganito kalaki yung bala, oh. Lalo ganito kalaki ay half inch ang laki ng half inch ang laki ng, mas malaki pa sa 45 yan, no. Half inch ang laki, oh, tingnan niyo ito. Half inch, eksaktong half inch. Half inch ang laki ng diameter ng bala. Kaya nga yung Magnum 44 kasya sa loob. Yung 45 kasya rin sa loob. Ay sa laki nito. Actually, in-stop namin ng paggamit nito. Makaka-aksidente talaga sa lakas. Kahit ako, 2 kamay na, natatakot ako. Iputok ito. Sobrang lakas nito. Hindi kaya ng mga ordinaryong mga lalaki, kahit palalaki. Ako nga, takot na takot, putok ito. Kaya ito itinago na namin at hindi na namin inilabas dahil baka makadisgrasya. Sa sobrang lakas. Yan pa, ang lakas niyan. Paano kung nagka-diferensya yung bala, nag-squib? Although hindi ko naman nakita yung sinasabi na video. Pero yun ang isang mga dahilan. Number 1, pag nag-squib. Okay. At meron din akong nakitang 38 caliber. Hindi siya nag-squib. Pero yung reload na bala ay sobrang lakas ng powder. Siguro nag-double pump yung reload nun. Kasi reload ang ginamit. Napasubra ang powder. Sabog din ang bola. Ang cylinder. Sabog siya. Dahil nga, alam kong bakit ko alam na sobrang powder. Sobrang lakas. Nandun ako. Sobrang lakas yung hindi man ordinaryong lakas niya. Sa putok ng 38. Kaya nung narinig ko yung putok-pok, sabi ko, pak! Sabi ko, naku, sira yun. Nakita ko nga. Dahil nagulat ako doon sa dahil siyempre pumuputok yun. Alam mo ang lakas ng putok, tapos biglang lakas. Nung tinignan namin, buti walang tinamaan nung napigtal na may tumalsik na fragment. So ayan, yun ang pwedeng mangyari yan. May diferensya ang bala, maaring overload, over ang powder, pwedeng nag-squib, pwedeng madumi ang barrel, at isa pa ay pag ang tama nito ay medyo tabi, titingnan ninyo ang mga revolver ninyo ha. Pag kahit pumuputok yan at ang tama ng firing pin yan ay wala sa gitnang-gitna ng wala sa gitnang-gitna ng primer, kamukha niyan, mag-ingat kayo. Dahil yan ay hindi sintrong-sintro ang hindi man sintrong-sintro. Hindi man sintro-sintro ang niyan, ang kanyang ang kanyang bala sa kanyang barrel. Hindi masyadong sintro yan. Kumbaga, may counting yan. At ganito ang gawin ninyo. Saglit lang. Inano ko sa inyo yung pag-check nito. Titingnan ninyo pag kinalabit ninyo ganon. Sira to Ito, pag kinalabit ninyo ganon, pagkatapos ay naka-press ang inyong trigger, tingnan ninyo kung ito ay may galaw. May galaw. Kasi kung may galaw yan, maaring hindi nakatapat yung timing niya doon sa yung kanyang cylinder stop. Pag nakaganyan, titingnan ninyo. Okay? At ang isa pang pag-testing ko dyan ay nilalagyan ko dito ng yung may bar ako dito na eksakto. Yung sakto sa butas na ganyan, na plastic na ganyan. Titingnan ko yan kung yan ay may sumasabit doon sa yan yung parang ganyan. Tingnan mo pag kaya sumasabit na ganon at hindi ganon. Checkin ninyo yung inyong mga revolver.
kung pero siyempre, titistingin muna ninyo, baka may bala. O, pagka may sumasabit na ganun, ayan o, sumasabit na ganun, hindi nakatapat yung ano niyan, yung kanyang bala, hindi nakasinto sa baril. Okay, ito hindi na namin ginagamit, hindi pa ito nagagawa. May mga ganun yan, kaya tinitesting namin ang mga baril namin dito. Yan, tinitesting ko ganyan. Pagka ganyan, stop ang operation yan, hindi pa pagamit. Kinakailangan yan, ganun. Pag yan ay may sumasabit sa gilid, yan o, medyo igaganon-ganon ko yung ano niya, yan, sumasabit. Hindi yan nakasintro. O, ganun. Kukurikin ninyo yung mga revolver, baka ganun. Para hindi mangyari. Kasi nga, pumuputok yan kahit ganun. May kaunting sala. Pero mangyayari niya sa bandang huli, ang mangyayari niya sa bandang huli, ay ganito. Ayan o, putok ng putok. Putok ng putok. At saka makikita ninyo dito, na medyo nawawala yung kanyang chamber dito. Medyo makikita ninyo ko na parang may hindi nakasintro dahil yung tama ng bala. Kasi kahit hindi man sintro-sintro yan, maano yan, puputok yan. Malakas ang blowback niya dito sa gilid. Maapo yan, lalo kung medyo madilim. So, ganon ang obserbahan ninyo yung mga revolver ninyo. At may mga videos naman ako niyan kung paano i-correct. Dahil kung ano yung pa natin yan. Kaya panoorin ninyo lahat ng, kung ang may baril kayong revolver, in-advise ko na panoorin ninyo lahat yung mga videos ko na about revolver. Para nandun lahat yung mga yung mga problema niyan, malalaman ninyo. Para malaman din pati ninyo kung nasa kondisyon ba yung inyong mga baril, kung ang baril naman ninyo ay yung pistol. Panoorin ninyo yung mga pistol na mga videos para malaman ninyo kung ayos ba yung baril ninyo. Huwag yung basta, pumuputok naman, okay naman. Pero alam ninyo kung paano i-correct kung may mga videos nga ako, nasa kondisyon ba yan. Parang sasakyan yan, baka tumatakbo ka ng tumatakbo, manipis na pala yung inyong mga brake lining. Yung inyong mga clutch lining, manipis na pala. Shout out kay Chinchin Gutierrez, ang ating lady mechanic. Ayan. Diba, pagka takbo tayo ng takbo, yung mga gulong pala natin ay tabi naman sa mga kalbo. Baka medyo ganun. Takbo tayo ng takbo, wala na palang brake fluid. Nang una, langis. Ayan, parang ganun din ang mga baril. Ini-inspection din yan. Hindi putok tayo ng putok. Tapos tago, putok, tago. Tinitingnan din natin yan. So ayan, ito ay aking advice lang. Bilang may maliit na rin na karanasan sa mga baril, ay panatilihin natin na nasa kondisyon lagi ang mga baril. Yung nagtanong sa akin, nabasa ko kanina, normal lang po ba na may kaunting kalug ang ejector? Ay hindi po normal yun ng 1911. Kung may mga kalug-kalug yan, i-fix na ninyo, ayusin na ninyo. Okay, at sana may natutunan kayo. At maraming salamat sa inyo lahat sa panonood ninyo ng aking mga videos. At God bless us all. Hanggang sa muli natin video.